Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Narito na mga headlines para sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Vice President Duterte nilinaw na hindi makakaapekto sa learning gap ang panukalang ibalik ang lumang school calendar. Ronda Pilipinas. Pagdinig ng Kongreso sa resolution of both houses, 7. Gugulong na yan ngayong araw. Ronda Pilipinas. Pangulong Marcos muling iginiit na hindi ipi-phase out ang mga traditional jeepney. Ronda Pilipinas. Balita sa ibayong dagat, 15 katao patay sa pag-atake sa isang church service sa West Africa. Ronda Pilipinas. Balita babalakasan, Kamsur Express pasok na sa finals ng NBL Chair Cup. Ronda Pilipinas. At balitang showbiz, Dennis Padilla naluha ng batiin ni Julia Barreto. Ronda Pilipinas. Mamaya sa NBI, ginawang sampayan ng iyong kapitbahay ang bakuran mo o yung bakuran nyo, ginawang sampayan. Nako, NBI. Nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. Totoo nga bang ang pagsasauna ay nakaka-detoxify ng katawan? Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Teka muna. Huwag muna kayong magpapagasolina, ha? May rollback. Bukas po ito, ha? Kumpirmado na po ito. Magkano? Ang bawas sa presyo, tapyas sa kada litro ng gasolina, 70 centavos. Ha? 70 centavos. Tapos 95 centavos naman sa bawat litro ng diesel. O yan. Kaya wag muna. Wag muna kayong magpapagasolina. Kayo po'y mag-antay-antay na muna. Sa irin nyo muna. Ha? Pero kung kinakailangan magpagasolina ng kahit kaunti, dahil ang laki nito, 70 centavos sa gasolina at 95. Tama, no? O 95 centavos sa diesel.
Magandang araw Pilipinas, live na tayo sa DWIZ AM Metro Mega Manila. Naka-live din po tayo sa DWIZ News FM sa buong Pilipinas, sa mga regional stations, and of course sa Radyo Ronda at sa lahat ng mga ginagawang radyo ang kanilang mga TV, Aliw Channel 23. Magandang araw, ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita natin, maapektuhan ng northeast na monsoon o amihan ang Luzon. Uy, totoo? At magdadala ito ng mahinang pag-ulan habang maapektuhan naman ng easterlies ang natitirang bahagi ng bansa. Medyo malamig kagabi. Kami naglakad-lakad kagabi. Magkakaroon naman ng maulap na papawirin na may mahinang pag-ulan ang Cagayan Valley, Aurora at Quezon dahil sa amihan. Babalik talaga amihan. Ano? Ayos. Asahan naman ang bahagyang maulap na kalangitan na may manakanakang pag-ulan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. Samantala, ang natitirang bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog dulot ng easterlies at yung tinatawag na localized thunderstorm. Ronda Pilipinas. Samantala, pinawi ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang pangamba ng publiko na baka makadagdag sa learning gap ng mga estudyante ang panukalang unti-unting pagbabalik sa dating school calendar. Sa panayam ng usapang tol sa DWIZ, iginiit ni VP Duterte na ang bakasyon ng mga mag-aaral ang maapektuhan sa nasabing panukala. Dagdag pa ng Vice Presidente, nasa 7 araw lang ang mababawas sa number of school days dahil sa pagbabagong ito. Yung end of school year break, yun po yung iniklian natin. Kaya po tayo naggumawa ng extensive consultations dahil po dito. Dahil hindi po 2 months yung break natin na mangyayari for the end of school year of 2024 to 2025. Doon naman po sa number of school days, konti lang po yung naging diferensya doon. Nasa 7 days lang po. Kaya din po gradual yung shift natin sa school calendar. Binigyan din ni Secretary Duterte, ni VP Duterte at Secretary Duterte na malaki ang naging parte ng mga guro. Kaya't nanguna ang DepEd na may pinakamataas na trust rating mula sa Okta Research Survey. Hindi basta-basta ang maging isang guro, lalo-lalo na nasa kamay mo yung kinabukasan ng mga bata at nasa iyo yung pag-inspire sa mga bata na pumasok araw-araw sa paaralan. Kaya masaya ako as a Secretary ng Department of Education na merong appreciation ang mga kababayan natin sa ginagawang trabaho ng ating mga frontliners sa Department of Education. Ito yung mga teachers natin. At yan ang tinig ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng report. Pagdinig ng Committee of the Whole sa RBH 7. Lalarga na ngayong araw. Alamin natin ang report ng Tina Nolasco. Tina! Aarangkada na mamayang 1:00 ng hapon sa plenaryo ng Kamara ang pagdinig ng Committee of the Whole upang talakayin ang inihaing resolution of both houses o RBH number 7 kaugnay sa pag-amyanda sa economic provision ng 1987 Constitution. Ito'y matapos ipagpaliban ang nasabing pagdinig na unang itinakda noong nakaraang linggo dahil sa availability ng ilang resource person. Ayon kay House Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Aurelio Gonzalez Jr., magasagawa ang Kamara ng 3 pagdinig sa loob ng 1 linggo at susubukang matapos ang deliberasyon bago ang Holy Week recess ng mababang kapulungan sa susunod na buwan. Nabatid na tatayo bilang chairman ng naturang komite si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at Senior Vice Chair si House Majority Leader Manuel Dalipe, habang sina House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez Jr. at House Deputy Speaker David Suarez naman ang magisilbing Vice Chairman ng nasabing komite. Tatayo namang floor leader si Mandaluyong Representative Neptali Gonzalez II at Assistant Floor Leader sina Representatives Janet Garin, Lawrence Defensor at Marlene Agabas. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ. Nagbabang tama, nagilingkod ng tama.
Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Kumusta na yung version ng kamera doon sa wage hike? Sabi ko sa inyo, matagal pa yan sa mga umaasa, asa pa more doon sa 100 peso wage hike. Ang version yata ng camera is from 350 to 450, di ba? Parang yun ang sinasabi. Kaya doon sa mga umaasa, sabi ko naman sa inyo, mahaba-haba pang kwentuhan yan. Tuloy ang mga balita. Ronda Pilipinas. Muling nilinaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi i-phase out ng pamahalaan ng mga luma o tradisyonal na jeepney. Ginawa ni PBBM ang pahayag sa kanyang pinakahuling vlog bilang tugon sa mga liham na natanggap ng tanggapan ng presidente sa Bahay Ugnayan. Paliwanag ng Pangulo, hindi pinapalitan ng gobyerno ang tradisyonal na jeepney, kundi ginagawa lamang itong moderno. Sa pamamagitan niya ng modernisasyon, mas malaki ang kikitain ng mga tsuper dahil mas mababa ang cost per kilometer ng e-jeepneys o e-jeep. Bukod dito, mababawasan din niya ang polusyon sa hangin bilang ambag na rin ng pamahalaan sa mga hakbang laban sa tinatawag na climate change. Samantala, iginit pa ni PBBM na kailangan na ring iwanan ng bagong Pilipino ang mga lumang pag-uugali sa kalye na dapat anyay moderno na rin. Ronda Pilipinas. Samantala, iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ginagawa ng kanyang administrasyon ang lahat upang matiyak ang sapat na supply ng bigas sa bansa. Paliwanag ni PBBM, ang tunay na dahilan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas ay dulot ng epekto ng external factors. Isa sa mga ito ay ang pagsirit ng presyo ng langis na direktang nakakaapekto sa presyo ng mga ginagamit na pataba sa pagtatanim o agrikultura. Binabanggit rin ng presidente na kahit ang mga bansang nag-e-export ng bigas tulad ng Vietnam at Thailand na kadalasang pinagkukunan ng supply ng Pilipinas ay nakakaranas din ng mataas na presyo ng bigas. Kaugnay nito, sinabi ni PBBM na target ng pamahalaan na pataasin ang rice production sa bansa upang hindi na kakailanganin pang mag-angkat at mapanatiling stable ang presyo ng bigas. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, puntahan natin ang Senado. Mga senador naninindigang hindi dapat madaliin ang pagdinig at pag-aproba sa Chacha. Ayan. Alamin natin ang report ni Patrol 19 Celi Ortega Bueno. Tiseli, go! Naninindigan ang mga senador na hindi dapat madaliin ang pagtalakay na anumang pagbabago sa konstitusyon. Ito ay sa harap ng target ng Kamara de Representantes na tapusin ang kanilang pagdinig sa panukalang Chacha bago mag-adjourn ang session sa March 22. Ayon kay Senator J. Versito, kapag minadali ang pagtalakay, posibleng magkaroon ng problema sa mga babaguhing probisyon. Iginiit ni Ejercito na kapag konstitusyon ang pinag-uusapan, walang puwang ang pagkakamali kaya dapat yakin na tama ang babaguhing probisyon. Giniit naman ni Senator Francis Tolentino na dahil salig ang batas ang inaamyandahan, hindi ito dapat paspasan. Ipinaalala ni Tolentino na magiging produkto nito ay panghabang buhay kaya't hindi dapat madaliin at dapat talagang malinaw ang pag-aaral. Kung may bubuksan naman anya para sa foreign ownership, ito ay ang energy sector. Pinaliwanag ni Tolentino na sadyang napakagastos ng oil and gas exploration kaya't malaking tulong kung may dayuhang kumpanyang mamumuhunan dito. Muli naman nanawagan Senator Ramon Bong Revilla Jr. sa mga senador at kongresista na sundin ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at magkasundo sa hakbangin para sa pagbabago sa konstitusyon. Iginiit ni Revilla na dapat itigil na ang bangayan upang mas maraming para sa kapakanan ng taong bayan ang katalakay at maipasa. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report.
Samantala, aabot sa maigit 100 fans ng American singer na si Taylor Swift ang nabiktima ng tinaguriang biggest concert ticket scam sa Pilipinas. Tinatayang abot sa halos 15 million pesos ang nakuha mula sa mga Swiftie para sa ticket ng The Eras Tour concert sa Singapore. Batay sa report, isa sa mga Swiftie ay nagbayad ng 98,000 pesos. What? Para sa apat na ticket. At meron ding fan na natangayan ng 400,000 pesos. What? Kabilang din sa mga na-scam ang aktres na si Sofia Pablo na hindi na nakapanood ng nasabing concert sa darating o hindi makakapanood ng nasabing concert sa kailan? March 3. Sinasabing nagpadala pa ang scammer ng ID at selfie sa mga biktima para patunayan na siya ay legit. Nakipagkita rin ito sa ilang biktima para magpapirma ng contract of sale. Wow, kumpleto. Na nagsasaad na maaari siyang kasuhan kapag niya na ibigay ang ticket. Hanip pa. Kaugnay nito, nagpasaklolo ang mga biktima sa National Bureau of Investigation o NBI at nakapagsampa na rin ng kasong estafa laban dyan sa scammer na yan. Ronda Pilipinas! Samantala, ibinida ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang proyektong pampaaralang taniman ng mga agribida o PTA para sa pagtatatag ng school gardens na nakakatulong o makakatulong sa sektor ng agrikultura. Sa eksklusibong panayam ng DWIZ sa programang Usapang Tol, binigyan din ni Vice President Duterte na layo ng proyektong na magamit ang mga hindi magagamit o nagagamit na mga lugar sa mga paaralan sa agrikultura. Katuwangan niya ng kagawaran ang Philippine Center for Entrepreneurship Foundation Inc., Go Negosyo at pagpapatupad ng PTA project. Ang laki po ng school area. No, meron tayong mga school sites na 6, 7, 8 hectares. Pero ang nagagamit lang po nun sa paaralan ay less than 1 hectare. So nakikita ko, idle lands yung ibang area doon sa school site. Dati, nung ako'y elementary, meron kaming ganyan di ba? Sa lahat ng mga bata noon, merong mga garden talaga di ba? Oo, yung subject na agriculture. Di ba? Nagga-garden tayo, ba't pa nawala yun? Iginit pa ng pangalawang Pangulo na makakatulong rin ang proyekto sa Parents Teachers Association. Dahil unang-una, ito po talaga yung gusto namin na parang augmentation ng panggastos ng Parent Teachers Association para doon sa paaralan. O di man kaya, depende po sa discussion ng mga lawyers sa loob ng Department of Education, pwede po siyang maging trust fund ng paaralan o dagdag sa MOOE. Tinig ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng isang report. Mga nais tumakbo sa 2025 midterm elections, binalaan ng COMELEC laban sa mga sindikato. Naku, pinag-uusapan na pala yan, next year na pala, 2025, Alamin natin ang report ni Patrol 5 IU Paco. Kuyaya, go! Nagbabala si Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia sa mga nais tumakbo sa 2025 midterm elections na mag-ingat sa mga sindikato. Ayon kay Garcia, nangingikil ng pera ang mga sindikato kapalit ng madaling panalo daw sa darating na halalan. Sinabi ni Garcia na monitor nila ilang lugar sa Luzon at Mindanao na may mga individual na nagsasabing may kakilala sila sa Information Technology Department ng COMELEC kung saan humihingi ito ng hanggang 100 milyong piso para siguradong mananalo. Pinapangakuan ng mga nais kumandidato na mananalo kahit pa hindi makampanya at hindi na mag-ikot. Gihit ni Garcia, imposible ang mga sinasabi ng mga sindikatong ito kung kaya't dahil dito makikipag-ugnayan na sila sa National Bureau of Investigation NBI kaugnay sa issue.
Nangako naman si Garcia na tutulong ang COMELEC sa legal na proseso laban sa mga sindikato sa sandaling maaresto ang kanilang miyembro. Ito si Patrol number 5. Ayaw pa ako para siyempre may todo ng lakas. DWIC, nababalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad. DWIZ Patrol Report. May tanong ako. Na-monitor na pala ng COMELEC yung mga individual na yon. Bakit di pa sinumbong sa pulis? Para nahuli na. Oo. Sige, teka muna. Napakainit ng panahon sa labas. Do may paparating na o nandito sa atin yung amihan. Oo. Pero pagka nasa labas ka, para ka nasa sauna bath, no? Napakainit. Pero alam nyo, may pagka nagsa-sauna bath daw kayo daw ay nade-detoxify. Oo. So ang tanong natin ngayong umaga, patunayan natin, totoo nga bang ang pagsasauna ay nakakapag-detoxify ng katawan? Alamin natin. Tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ang liver at kidney ay ang pangunahing organs na responsable sa pag-alis ng toxin sa katawan. Ngunit sa ilang pag-aaral na ang pagpapawis sa sauna session ay maaring maglabas ng toxins mula sa katawan o balat. Totoo nga ba ang claim na yan? Tara, let's prove it! Ayon sa healthline.com na ang bansang Persia, matagal nang inirekomenda ang pagpapawis bilang isang detoxification remedy dahil pinaniniwalaan na ang sauna ay maaaring makatulong upang mapabuti ang sirkulasyon ng dugo at palakasin ang iyong immune system. Dagdag pa sa Medical News Today na ang sauna ay maaari ding makatulong sa mga chronic pain at arthritis. Subalit natuklasan sa pananaliksik noong 2018 sa Finland na ang sauna ay merong negatibong epekto sa produksyon ng sperms sa mga kalalakihan dahil nababawasan ang fertility. Gayon din naman, ipinayo ng mga eksperto na mahalagang tandaan na ang mataas na temperatura sa loob ng mahabang oras ay maring magdulot ng strain o pananakit ng muscle sa katawan. Kaya mainam na 10 hanggang 30 minuto lamang ang pagbabad sa sauna. Kaya doon na, warning yan sa mga mahilig magsauna. Pero alam nyo, kaysa magsauna kayo, mag-basketball na lang kayo. Papawis, mapababae, mapalalaki. Mag-volleyball kayo. O kaya mag-boxing kayo. Alam nyo ba mga kastig, handa na ba kayo for the next level ng saya sa paborito ninyong sports? Sa Arena Plus, astig sa sports, siguradong magpapabago sa paraan ng inyong pag-enjoy sa mga paborito ninyong laro. Pwede mong i-stream ang live games ng local at international sports sa internet at inyong mobile phone. Maging up-to-date sa latest score sa libu-libong games worldwide. Kasama dyan ang PBA, NBA, PVL, soccer, basketball, volleyball, boxing, at marami pang iba. But that's not all. Kasama sa magbibigay ng saya sa inyong gaming experience, ang official Astig endorsers na sina Scottie Thompson at NBA star Jordan Clarkson. Kaya ano pang inaantay ninyo? Download Arena Plus app. Now in Google Store, App Store, pinagsama ko yung App Store at saka Google Store. Okay, now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Keep it fun. Game responsibly. Ronda Pilipinas! Samantala, tanggap tayo ng mga reports. Ito yung pupuntahan ni Senator Tolentino. Funded Centenarian Law at Tatak Pinoy Law nilagdaan ni Pangulong Marcos. Alamin natin ang report ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Gilbert, go! Ganap ng mga batas ang dalawang bills na hindi lamang kumikilala sa ilang pangunahing sektor ng lipunan, kundi nagtatakda rin ng mga hakbang na nagtatanggol sa kanilang karapatan at nagtataguyod ng kanilang pag-unlad. Ito'y matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang nagpapalawak ng saklaw ng batas para sa mga centenarians o yung Expanded Centenarian Law. Sa bagong batas, ang mga Pilipinong sasapit sa edad na 80 ay tatanggap ng cash gift na 10,000 pesos. Gayon din sa bawat 5
taon pagkatapos nito at maging pagsapit nila ng 85, 90 at 95 years old. Sa ceremonial signing na ginanap kanina sa Malacanang, pinirmahan din ni PBBM ang tatak Pinoy Law na may kinalaman sa paglikha ng mga produkto at serbisyo ng may pinakamataas na kalidad. Sa kanyang talumpati, binida naman ni Pangulong Marcos na ang dalawang batas ay kapwa naglalaman ng mga mabubuting katangian na sinusulong ng bagong Pilipinas tungo sa isang mas matatag na bansa. Patrol 13, Gilbert Perez para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Samantala, isa pang report! Senado handang i-adapt ang sinasabi ng Kamara na mas mataas na wage hike na target nilang ipasa. Report ni Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Ate Celi, go! Handa si Senate Committee on Labor Chairman Senator Jingo Estrada na i-adapt ang House version sa wage hike para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Ito ang kay Estrada ay kung mas mataas ay kinasa ng Senado na 100 piso na dagdag sa daily minimum wage ang maaprubahan sa Kamara de Representantes. Ang pahayag ni Estrada ay tugon sa sinabi ni House Majority Leader Manuel Jose Dalipe na ikinukonsidera nila ang mas mataas na daily minimum wage increase para sa mga manggagawa sa private sector, kabilang na ang panukalang 350 pesos wage hike. Ayon kay Dalipe, nagkaroon sila ng consensus na hindi sapat ang inaprubahan ng Senado na 100 peso wage hike para matugunan ng mga manggagawa ang kanilang pangangailangan o pang-araw-araw na gastusin. Ayon kay Estrada, natutuwa naman siya dahil aksyonan na ng mga kongresista ang panukalang wage hike at kung mas mataas nga sa 100 piso ang kanilang maipapasang dagdag sa arawang sahod ng mga minimum wage earner, handa niya itong i-adapa. Matatandaang umalma at nagbabala hindi lang ang business groups, maging si Labor Secretary Benny Laguesma na tataas ang inflation o tataas ang presyo ng bilihin at serbisyo kapag ipinatupad ang 100 peso wage hike. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Isa bang report! Pagbabalik sa kanilang mga prangkisa, muling ipinanawagan ng grupong Piston. Alamin natin ang report ni Patrol 30, Jelly Mendez. Jelly, go! Muling nagkasa ng kilos protesta ang grupong pagkakaisa ng Samahan ng mga Tsuper at Operator Nationwide o Piston para igiit ang kanilang panawagan na ibalik ang kanilang mga prangkisa. Nagwelga kahapon ang grupo ng transportasyon sa harap ng tanggapan ng DOTR sa EDSA Kerner, Connecticut at sa EDSA Kerner, Ortigas, kasabay ng 38 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Naniniwala ang Piston na malaking banta sa mga tsuper ang ipinatutupad na PUV modernization at ang charter change. Binigyan din ng grupo na dinudungisan lamang nito ang mga makabayan at demokratikong tagumpay na nakamit ng taong bayan sa makasaysayang pag-aaklas ng EDSA People Power taon na ang nakalilipas. Muling iginiit ng Piston na hindi dapat magmay-ari ang mga dayuhan at magkontrol ng ekonomiya ng bansa maging sa sektor ng transportasyon. Umaasa ang grupo na mapakikinggan ang kanilang hiling, matutugunan ang iba't ibang issue sa bansa at muling may babalik ang kabuhayan ng mga tsuper at maliliit na operator. Ito si Patrol 30, Jelly Mendez nag-uulat para sa Himpilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Isa bang report? Manila LGU inatasan ng Office of Senior Citizens Affairs na ayusin ang listahan ng senior citizen. Alamin natin ang report ni Patrol 5. Nagbabalik si Aya Yupanco. Kuya Aya, go! Inatasan ni Manila Mayor Hani Lacuna Pangan ng Office of Senior Citizens Affairs o yung OSCA na ayusin yung listahan ng senior citizens sa kada 896 na barangay sa lungsod ng Maynila. Ito ay matapos na makatanggap ng report na may ilang senior citizens ang nagrereklamo matapos hindi makatanggap ng financial assistance
Ayon kay Mayor Hani Lacunapangan, narapat nang i-update yung listahan upang matukoy ang mga dapat makatanggap ng monthly financial assistance. Anya, paraan ito para malaman ang mga senior citizens na residente talaga sa Maynila kung saan ang mga namamaalam na at mga lumipat ay aabisuhan. Git pa ng alkalde, isasama na rin sa listahan yung mga bagong senior citizens habang inaabisuhan niya ang lahat ng opisyal ng barangay na dumalo sa mga serye ng pagpupulong upang maisaayos at maiwasto ang senior allowance payroll para sa mga buwan ng Enero, Pebrero, Marso at Abril 2024. Nabatid na nasa 179,000 na senior citizens sa Maynila ang makakatanggap ng 500 kada buwan sa ilalim ng Social Amelioration Package o yung SAP ng Manila LGU. Ito yung patrol number 5. Ayaw pang para sa implementar ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Isa pa. Pagsasabatas ng Magna Carta of Filipino Seafarers Bill naudlot. Alamin natin ang report ni Patrol 13 Gilbert Perez. Gilbert, go! Nagdesisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagpaliban last minute ang paglagda sa proposed Magna Carta of Filipino Seafarers Act. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil, under review pinag-aaralan pa ang nasabing panukalang batas. Ang nasabing bill ay kabilang sana sa mga pipirmahan ng Pangulo kanina sa Malacanang kasama ang Tatak Pinoy Law at Expanded Centenarian Law. Sa ilalim ng natenggang bill, palalakasin pa ang pagtataguyod sa karapatan at kapakanan ng mga Pinoy seaman. Kaakibat daw nito ang pagpapaigting ng training at accreditation upang matiyak ang pagsunod sa international maritime standards. Patrol 13 Gilbert Perez para sa Himpilang Metodong Lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At isa pa. NHA nag-inspeksyon sa mga pabahay sa Socsargen. Alamin natin ang report ni Patrol 30. Nagbabalik, Jelly Mendez. Jelly, go! Nag-inspeksyon sa mga pabahay sa Socsargen ang National Housing Authority bilang bahagi ng pagpapalakas ng kanilang programa para sa mga Pilipino. Pinangunahan ni NHA General Manager Joe Bentay ang aktibidad kung saan ay una niyang binisita ang Banga Resettlement Project sa Barangay Benitez, Banga, South Cotabato at ang Coronadal Cityville Project Phase 1 sa Barangay New Pangasinan, Coronadal, South Cotabato na binubuo ng 170 row house type unit. Ito ay sa ilalim ng programang Resettlement Assistance Program para sa mga lokal na pamahalaan para sa mga informal settler families na naninirahan sa mapanganib na mga lugar gaya na lamang ng Bolo Creek. Bukod pa dito ay binisita din ni GM Tay ang Himaya Residences sa Barangay Lagaw, General Santos City na bahagi ng Government Employees Housing Program ng ahensya. Kasama sa proyektong pabahay ng NHA ang land acquisition, land development at construction ng nasa 349 na kabahayan kung saan ay sa nasabing bilang two-story duplex type unit habang 149 naman ang loft type row housing units. Ang nasabing proyekto ay malaking tulong para sa mga kawani ng gobyerno, kabilang na ang uniformed personnels na nangangailangan ng maayos at abot kayang pabahay sa rehiyon. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa Himpilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Balita Ronda Probinsya. Masara landslide sa Maco, Davao de Oro. Iniimbestigahan na rin ng NBI. This is good. Alamin natin ang report mula sa DWIZ News FM Northern Mindanao. Mia Escovilla. Mia, go! Ulan na ng National Bureau Investigation o NBI 11 ang investigasyon sa nangyaring pagguho ng lupa sa barangay Masara, Maco, Davao de Oro kung saan kumitil lang halos 100 katao. Ayon kay Attorney Arcelito Albao, Regional Director ng NBI 11,
Pinadalhan na ng Sabuena ang iilang mga individual. Hindi naman nagbigay ng mga pangalan ng opisyal laban sa nabanggit na hakbang. Maalala, Pebrero 16 ay naglabas ang opisina ni Albao ng memorandum para magsagawa ng malalim na pag-iimbestiga sa insidente. Kinumpirma naman ng Local Government Unit MACO na nasa 73 na ang updated at verified na bilang ng mga namatay dahil sa insidente. Mula dito sa 98.7 DWIZ Southeastern Mindanao, ito po si Mia Escovilla, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At puntahan natin Iloilo. Iloilo Governor Defensor plano nang magdeklara ng state of calamity sa buong lalawigan dahil sa El Nino phenomenon. Uy, o kasama na ang Iloilo, parang kahapon yata Mindoro. Ngayon Iloilo because of El Nino. Alamin natin report ni mula sa DWIZ News FM Iloilo, Richard Bertuso. Richard, go! Pinag-iisipan ni Governor Arthur Defensor Jr. na isailalim sa state of calamity ang buong lalawigan dahil sa El Nino phenomenon. Noong Pebrero 21, ang bahagyang ulat mula sa Provincial Agriculture Office or PAO ay nagpahiwatig na 7,538.47 hektarya ang napiktuhan ng El Nino, kung saan 1,621.66 hektarya ang ganap na nasira at 5,916.81 hektarya ang bahagyang napinsala. Nasa 6,967 na magsasaka sa 13 munisipalidad ang napiktuhan. Tungkol sa lawak ng pinsala, ang PAWA hindi pa nagsumiti ng pinakabagong ulat sa tanggapan ng gobernador. Gayunpaman, kinilala ni Provincial Agriculturist Dr. Ildefonso Toledo na lumampas na sa 100 milyon ang pinsala sa agrikultura at inasahang tataas pa. Gayunpaman, binanggit ni DP na sa kasalukuyan hindi pa kailangan mag-access ng karagdagang pundo upang matulungan ang mga apektadong magsasaka. Ang budget para sa mga hakbang at tulong sa El Nino ay kasama sa mga programang taong 2023 at 2024. 13 bayan ang apektado ng El Nino, bayan ng Anilao, Banati, Igbaras, Oton, Miagao, Cabatuan, Tubungan, Mina, San Enrique, Tigbawan, Dingli at Dumangas. Lumalabas sa datos ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council na umabot na sa 251,431,000 ang pinsala ng El Nino sa rehiyon, lalo na sa sektor ng agrikultura. Karamihan sa napinsala ay mga pananim na palay at mais na nagdusa dahil sa pagkalanta ng mga dahon nito, partikular sa lalawigan ng Iloilo na kilala bilang rice granary ng Kanlurang Visayas dahil sa mga pagtataya ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na ang mga lalawigan o rehiyon ay maaring humaharap sa tagtuyot. Pagsapit ng Abril o Mayo, hinihimok ni Defensor ang publiko na magtipid ng tubig. Isa ito sa mga solusyon, anya ni Defensor. Ipiniliwanag ni Governor Defensor na mula noong 2023, ang pamalaang panlalawigan ay bumuo ng mga alituntunin na konserbasyon ng tubig upang mapaghandaan ang epekto ng El Nino. Ang mga alituntuning ito ay ipinamahagi sa 42 bayan kabilang ang Pasisig. Sinabi na handa na ang pamalaang panlalawigan na tumulong sa mga apektadong magsasaka. Bago man niya ito, naglaan na ng budget ang gobyerno para sa mga small-scale irrigation at pump irrigation project para matulungan ang mga magsasaka na lumika ng mga resibwa at mamahagi ng abono. Dagdag pa rito, itinataguyod ni Governor Defensor na isiniguro ng mga magsasaka ang kanilang mga pananim upang makatanggap ng kabayaran sakaling mapektuhan sila ng El Nino. Balita mula dito sa lungsod ng Iloilo, Richard Cordero Bertuso, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Isa pang report. Ronda Probinsya. Yon, paglalakad sa mga kalsada. Oy, pakinggan nyo to ha. O, paglalakad sa mga kalsada at pampublikong lugar sa El Nido, Palawan, mahigpit na ipinagbabawal ng LGU. Tama ba to? Paglalakad? Tama ba? Tama ba to? Ha? Pakicheck nyo nga. Ito ba yung nakabikini? Parang ito yata yon. Ha? Yung paglalakad na nakabikini. Eh kasi sabi mo rito, paglalakad sa mga kalsada, maglalakad lang, bawal na. Alam ko, may kinalaman to sa sa bikini. Alamin nga natin, mula sa DWIZ Central Palawan, mag-ulat si Chris Barrientos. Parang Chris, go! Pinapaalalahanan ngayon ng lokal na pamahalaan ng El Nido dito sa lalawigan ng Palawan ang lahat kaugnay sa pagbabawal sa paglalakad sa mga kalsada at iba pang pampublikong lugar sa kanilang bayan
ng suot lamang ay bikini o swimming trunks. Ito ang inilabas na anunsyo at paalaala ng El Nido Tourism Office para sa lahat ng lokal at dayuhang turista na bibisita sa kanilang bayan. Base sa Municipal Ordinance Number 011 o ang Tourism Code ng El Nido, nakasaad na matagal na itong ipinagbabawal, partikular na ang paglalakad sa mga kalsada ng El Nido na ang suot lamang ay swimsuit o swimming trunks, maliban na lamang kung ang mga turista ay nasa lugar ng beach o di naman kaya ay sa mga isla. Layunin nila nitong protektahan ang kultura at religious values sa komunidad. Paliwanag pa ng LGU ng El Nido, Palawan, sa liit ng kanilang lugar ay hindi kasi may iwasan na kapag ang isang turista ay naglalakad nang ang suot lamang ay swimsuit o swimming trunks, ay hindi rin may iwasang madaanan ng mga ito ang mga simbahan at eskwelahan, bagay nila na hindi maganda sa paningin ng mga nakatatanda maging ng mga kabataan. Mula dito sa Puerto Princesa City sa Palawan, Chris Barrientos ng DWIZ 94.3 News FM Central Palawan, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas at diretso mga report. Tax collections ng BIR Calasiao bumaba dahil sa nagpapatuloy na road elevation sa Dagupan City. Ay grabe nga dyan sa Dagupan. Grabe ang road works nyo dyan. Oh my gosh. Alamin natin mula sa DWIZ News FM Northern Luzon, Susan Yadaw. Ate Susan, go! Apektado at humina ang maraming negosyo sa Dagupan at maging tax collections ng BIR Revenue District Office sa bayan ng Calasiao ay bumaba ayon kay Revenue District Officer Aldrin Camba. Sa isang panayam ng media, sinabi ni Camba, batay sa data ng 2023, nakita niya na bumaba ang tax collections sa Dagupan. Ito marahil anya ay dahil sa flood control project na ginagawa nila o yaong pagtataas ng kalsada sa kahabaan ng Central Business District sa syudad. Ani Camba, bumaba ang koleksyon ng humigit kumulang sa 60 million mula sa mga authorized agent banks o sa mga bangko sa Dagupan. Dagdag pa rito, binabalidate pa daw ang mga data mula sa mga taxpayers na nagbabayad online o yun sa pamamagitan ng electronic filing and payment system. Tiyak bumaba rin daw yun pero hindi pa maaring ibunyag ang halaga. Isiniwalat din niya na may isang negosyo, isang fast food ang nagbigay na ng letter of intent to close the business. Dahil daw sa road elevation na ginagawa, nagkaroon ng problema sa mga imbornal at dahil dito, nalugi sila. Ang tinutukoy na negosyo ni Camba ay ang Jollibee sa Junction, Dagupan, ngunit maaari raw na babalik na lamang sila para magnegosyo muli kapag maayos na ang lahat. Samantala, binigyan diin ng BIR Revenue District Officer na pag-iigtingin ang mga hakbang sa tax collections upang makabawi sa kanilang koleksyon. Mula sa Dagupan, ito si Susan Yadaw, nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Samantala, isa pang report. Dalawa arestado sa Shabu na sabat. Diyan po sa may Camarines Norte. Magbabalita mula sa DWIZ News FM South Luzon, si Ling Rodriguez. Ling, go! Arestado ang dalawang tulak ng iligal na droga sa isinagawang magkahiwalay na buy-bust operation ng Jose Panganiban Municipal Police Station, PIU at PIDEA Region 5 sa Camarines Norte. Nakumpiska kay alias Ran, 52 years old, ang 5 gramo ng pinaghihinalaang shabu na nagkakahalaga ng 34,000 pesos. Samantala, kasunod nito, naaresto rin si alias Jer, 43 years old at miyembro ng Gutierrez Drug Group. Nasamsam sa kanya ang 5.8 gramo ng shabu na tinatayang nagkakahalaga naman ng 39,400 pesos. Nasa kustodiya na ng pulisya ang dalawang nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2000. Mula dito sa 95.1 DWIZ News FM South Luzon, Naga, Vinbet Rodriguez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ, balita sa ibang bansa. Aabot sa 15 Catholic worshippers ang napatay sa pag-atake ng mga armadong lalaki sa West Africa. Batay sa report, sinalakay ang isang komunidad sa Burkina Faso Village. Hawang nagtitipon-tipon ng mga ito para sa isang panalangin.
Ayon sa leader ng Catholic Diocese of Dori, 12 sa mga namatay ang dead on the spot habang ang 3 iba pa ay binawian ng buhay habang ginagamot. Kaugnay nito, wala pang grupo ang umaako sa nangyaring karahasan. Ronda Pilipinas! Sa madala para sa ating balitang pampalakasan, Camsur Express pasok na sa finals ng NBL Chairman's Cup. Sports report mula kay Kim Gomez. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Pasok na sa finals ang kupunan ng Camsur Express matapos nilang wakasan ang kampanya ng Zambales Eruption sa semifinals ng NBL Chairman's Cup Season 2023 to 2024. Clean 2-0 ang ginawa ng Camsur sa best of 3 series kung saan natapos ang laban na mayroong final score na 100-74. Tila sumubok ng ibang paraan ang parehong coaches dahil sa unusual check-in para sa starters. Determinado mang lumaban ang Zambales para sa Game 3, hindi nila napigilan ng manpower ng Camsur. Bukod sa home court advantage, nakatulong sa panalo ng Camsur ang hot shooting ni Joshua Ayo na gumawa ng 21 points, kung saan ang 5 rito ay mula sa 3-point line. Mayroon din siyang 6 assists at 3 steals. Ayon kay Joshua, hindi dahil pasok na sila sa finals ay dapat nang mag-celebrate. Ia-assess daw muna nila ang nangyari at pag-aaralan ang susunod na mga kalaban. Dagdag pa niya, bukod sa pagpaplano, kailangan din nilang palakasin pa ang kanilang teamwork o chemistry para sa finals, 100% silang ready. Mapapanood pa rin ang NBL Chairman's Cup dito sa Aliw Channel 23. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ronda Pilipinas! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Sa madalas para sa ating balitang showbiz, Dennis Padilla, naluha ng batiin ni Julia Barreto. Showbiz report mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, for the end time, all is well na sa pagitan ng mag-amang Dennis Padilla at Julia Barreto. Ito ang kinumpirma ng aktor matapos na batiin siya ng kanyang anak noong i-celebrate niya ang kanyang ika-62 karawan noong February 9. Ayon kay Dennis, halos 3 taon silang walang komunikasyon ng kanyang anak, kaya sobrang saya niya noong batiin siya nito ng happy birthday. Inamin din ni Dennis na naluha siya sa sobrang saya ng kanyang puso dahil sa wakas umano ay bukas na muli ang kanilang komunikasyon. Para umanong tagos sa puso ang kanyang naramdaman nang batiin ni Julia kaya't masayang masaya siya. Kaunay nito, hoping naman si Dennis na makapag-lunch o dinner sila hindi lamang ni Julia kundi maging ng kanyang ibang mga anak na sina Claudia at Leon dahil halos 2 taon na raw niyang hindi nakikita ang mga ito. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! At para sa ating NBI, ginawang sampayan ng iyong kapitbahay, yung bakuran ninyo. Naku, maraming makaka-relate dito. Alamin natin ang NBI report. Naku, bawal ito report mula kay Angelo Bainyo. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Ginawang sampayan ng iyong kapitbahay ang bakuran nyo? Nako, bawal ito. Lahat naman yata tayo gusto ng bahay na mayroong malawak na espasyo. Dahil bukod sa makakakilos ka ng maayos, marami kang pwedeng magawa rito. Ngunit paano kung mayroong kang kapitbahay na nagsasampay sa inyong bakuran at tila sagaran na ang pang-abuso? Yung tipong sila pa ang may ganang magalit kapag pinagsabihan mo. Nako, alam nyo bang labag sa batas yan? Malinaw sa Article 660 ng Civil Code of the Philippines na ang may-ari lamang ng pader o bakod ang mayroong karapatan na gumamit o gawin ang anumang gusto niya rito. At kung sa batas, hindi maaaring makihati o makigamit ang inyong kapitbahay. Nakasaad din sa Section 2 ng Article 662 ng Civil Code na anumang oras ay karapatan mong ipatanggal sa iyong kapitbahay ang kanilang mga sinampay sa iyong bakuran. Dagdag pa riyan, maaari mo rin silang singilin kung sakali
sakaling may pinsalang naidulot sa iyo ang paggamit nila sa iyong bakuran. Ito ay tinatawag na easement o party wall. Kaya naman kung mabait ang kapitbahay, huwag abusuhin, makiusap at huwag basta-basta gamitin ang kanilang bakuran. Huwag abusado at huwag din matigas ang mukha mo para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Ronda Pilipinas! Yes, bago tayo magpaalam, tayo'y may patama quote of the day. Okay, ang ating patama quote of the day ay, kung hindi ka nagte-take ng risk, walang magbabago sa takbo ng buhay mo. Simple lang yan. Kung wala kang gagawing bago, bakit ka mag-e-expect ng bago? Kaya, ulitin ko para sa mga hindi nakarinig. Paano ka makakapag-expect ng bago kung wala ka namang ginagawang bago? Alright? So yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Ang tawayanan po ang susunod na programang Yes, Yes, Yo, Topacio with Attorney Ferdy Topacio and Doc She Lejano. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antinor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama!